Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata ng Levitico at babahagi ng salita ay si Pastor HK. At ngayong araw ay ang huling araw din po ng pagbabahagi ng mga guro at estudyante sa Bible School. Ngunit ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay bago pong simula. Para sa Bible School, para pong katapusan, huling araw na ng pag-aaral. Ngunit makikita po natin dito na sa salita ng Diyos, ito po ang unang pagkakataon o kaya ay panibagong libro na ating babasahin. Sa pagbabasa po ng librong ito, mababasa natin ang madaming mga ritual at mabilis po nating makita ang mga bawal at mga hindi dapat. Sa maraming paraan ng mundo ay makikita po natin ang madaming mga ritual, magkaroon ng sense of ritual. Halimbawa, anibersaryo, gusto natin magkaroon ng ritual. Maaari po tayong magkaroon ng maayos na seremonya, maayos na kasal, ngunit ang katanungan ay kung totoo po bang naitataas ang Diyos sa pag-aasawang ito at wala po itong kinalaman sa mga ritual o tradisyon. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat ay ang presensya ng Diyos. Dapat po tayong tumugon sa Diyos at hindi po natin sinasabi na hindi mahalaga ang mga ritual o kaya mga tradisyon, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay kung talaga po bang nasusunod natin ang Diyos. Nabasa na po natin ang librong ito ng maraming beses at gusto po nating magkaroon ng panibagong simula. So verse 1, Leviticus 1 verse 1. Now the Lord called to Moses and spoke to him from the tabernacle of meeting, saying, "Speak to the children of Sa verse 1 sa Tagalog, tinawag ng Panginoon si Moises at kinausap doon sa toldang tipanan. Ang unang bersikulo o kaya unang salita ay tinawag. Ayon sa Hebreyong pananalita, ang unang salita na nabanggit dito ay tinawag. Katulad din po sa Tagalog, tinawag, ngunit maaaring sa Ingles, ang ginamit ay called. Sino ang tumatawag dito? Iyon ang Diyos. At ang buong libro ng Leviticus ay ang libro ng Diyos para kay Moses. Ngunit alam po natin na ang nakikinig nito ay hindi lamang po si Moses, kundi maging din po ang buong lipi ng mga Israelita. Ipinapasa po ni Moses ang salita ng Diyos sa mga tao upang ibahagi sa kanila ang sinasabi ng Diyos. Bakit po natin sinasabi ng libro ng Leviticus ay panibagong simula?
Mula sa litratong ito, kung matatandaan po natin, ang sinabi po ng Diyos, ang taong ito, ang 25th year ng ating iglesia ay tinatawag na new beginning o bagong simula, at kanya pong nakita ang ibong ito, ang kingfisher. Madalas po nating ito makita sa mga ilog sa Hong Kong ay madalas po itong makita sa mga parke at sa marami pang mga lugar. Para sa mga taga Hong Kong, tinatawag po nila itong bluebird o asul na ibon dahil nga kulay asul ito. Ang mga ganitong uri ng ibon, kapag alam po nila na mayroong isda sa tubig, ay tutungo po ito sa tubig. Isinasara ang pakpak. Pagkatapos ay magdadive o kay lalangoy sa loob ng tubig at gagawin ito ng walang anumang epekto sa tubig, splash, dahil napakabilis ng kanilang pagdive. Masasabi po natin para itong perfect dive. Pagkatapos pagpasok sa tubig ay naroon ang syempre ito ay tubig, ngunit hindi ito magiging dahilan para hindi po niya makuha ang isda na ninanais nito. Alam po natin na kung tayo ay nasa loob ng tubig ay napakahirap na lumangoy pailalim at kailangan ng pagpupursigi, at ganun nga makikita natin sa kingfisher na katulad po nito. Ngayon dito, alam po natin na tinawag ng Diyos si Moses upang ilabas ang mga tao palabas sa Ehipto. At ang mga Israelita ay naging alipin ng maraming taon sa Ehipto. Ngunit naroon na nilabas po sila ng Diyos mula sa pagkakaalipin na yon, at ngayon narito ang Panginoon tumatawag kay Moses upang kausapin din ang lipin ng Israel. Sila ay binibigyan ng tipan dahil ang nais ng Diyos ay maiangat sila sa lahat ng mga bansa. Sa mga panahon na iyon ay napakarami na pong mga ibang mga bansa. Ngunit bakit hindi pinili ng Diyos ang katulad ng Ehipto? Hindi pinili ng Diyos ang malalakas na mga bansang ito. Bagkus ay pinili niya pa ang mga Israelitang ito na puno ng reklamo at laging matigas ang puso. Ngunit nanatiling tapat ang Diyos dahil mayroon siyang tipan kay Abraham, at ngayon nais niya pong mapangyari ang tipan at pangakong ito. Ang sabi niya, ang lahat ng mundo ay sa kanya, ang lahat ng mga bansa ay sa kanya, ngunit sila bilang kanyang lipi ay kanya rin. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang lipi ni Abraham, at kanya pong tinatawag sila bilang kanyang sariling bayan, bilang kanyang bansang pinili. Hindi yon dahil sa kanilang kagalingan o kaya'y kalakasan, bagkus mayroon lamang isang bagay na ninanais ng Diyos mula sa kanila, iyon ay ang makinig sila sa Panginoon. Ang pagsunod ay
mahalaga. Kung ang isang bayan ay nakikinig sa salita ng Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, sila ay kanyang tinatawag bilang bayang pinili. Halimbawa, ako at ang aking asawa matapos kaming ikinasal, siya ay mayroon ng bagong pagkakatawag. Siya na ay tinawag na si asawa ni HK. Hindi na siya bastang dalaga, bagkus ay bagong kasal na asawa. Sinasabi po ng Diyos dito, kayo ay tatawagin kong kaharian ng mga maharlikang pari. Meron din pong sinabi na banal na bayan. At kailan po ito mangyayari? Sa 3 buwan ng taon, pagkatapos po nilang makaalis sa Ehipto, ipinakita ng Diyos o kaya inihayag ng Diyos ang kanyang puso kay Moses at nais niya na sabihin din ni Moses ang lahat ng kanyang mga salita at ang kanyang pagpapahayag ng kanyang puso sa mga tao. Ang mga Israelitang ito ay katulad ng mga bagong laya na bilanggo. Katulad po ngayon, makikita natin may mga refugee na nagtutungo sa Germany o kaya sa ibang mga lugar at madalas sila ay nagiging dahilan ng problema sa mga bansang ito. Kaya kung tatawagin mo sa isang refugee, sa isang bagong laya, sabihin mo sa kanya na, ikaw ang pinili. Maaring napakahirap sa kanila na tanggapin ito at mahirap na isabuhay ito. O kaya naman sa atin, bagong dating tayo sa iglesia, bagong Kristiyano, tapos tayo ay sasabihan na tayo ay pinili ng Diyos. Maaring napakahirap ito para sa atin, ngunit dapat po nating sampalatayanan ang tipan na nagmumula sa Panginoon. Bago na isulat ang Leviticus na ito, kung tutuusin ilang buwan nang nakakalipas, ay naabutan ni Moses ang mga Israelita na sumasamba sa ginintuang kuya. At sinasabi na ang Diyos-Diyos ang ito ang naglabas sa kanila sa Ehipto. May mga ganito din po tayong aspeto sa atin na akala natin ay kilalang-kilala natin ang Diyos at inilalagay po natin siya sa isang uri ng Diyos-Diyosan. Tinitingnan po natin ang Diyos ayon sa ating sariling pananaw at ayon sa ating sariling pag-iisip at hindi ayon sa kung ano talagang ninanais ng Diyos. Tulad ko, ako ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Lagi kong iniisip na ang Diyos ay Diyos na mapanghusga. Kung kaya lagi akong takot na takot sa Kanya. Kung sasabihan mo ako na dapat akong maniwala sa Kanya, ay kaya ko iyong paniwalaan. Ngunit kung sasabihan mo ako na siya ay Diyos, Diyos amang nasa langit, hindi ko iyon matanggap. Ito po ang ating sinasabi na madalas inilalagay natin ang Diyos ayon sa ating sariling pangunawa. Meron din namang mga mananampalataya ng tingin sa Diyos ay puro pagiging consumer.
na ang ginagawa ay, magmumula sa Diyos ang aking pangangailangan, puro hingi, 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 hingi. Meron din naman pong mga mananampalataya na ang tingin sa Diyos ay ayon sa transaksyon. Ako ay nagbibigay sa Diyos ng aking kaloob, kaya ang Diyos ay bibigyan ako ng biyaya. Madalas ang tingin po natin tayo ang punong paksa at kinakalimutan na ang Diyos ang tunay na paksa. Una, nang tinawag ng Diyos si Moses, dito sa chapter 1, mababasa po natin na tinawag ng Diyos si Moses hindi sa bundok bagkus ay sa tabernakulo. At naroon ang buong kalwalhatian ng Diyos. At maging si Moses ay hindi makapasok dahil sa presensya ng Diyos. Maging si Moses ay hindi po makalapit. Dati na kung mababasa po natin sa Exodus 40:35. Ngayon naman sa Leviticus 1 verse 1, ang Diyos ay nangungusap na mula sa toldang tipanan. At kanya pong sinabi dito na nais kong gamitin ng mga taong ito bilang aking kaharian ng maharlikang pari. Hindi na sila dapat na mabuhay katulad ng kanilang pamamaraan nang sila'y nasa Ehipto. Bagkus ay sumamba sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos ay hindi Diyos-Diyosan na gawa ng tao. Kung matatandaan po natin sa pagsamba ng Diyos-Diyosan ng ginintuang guya ay marami pong namatay ng mga Israelita. Nang ang Diyos naman ay nangusap mula sa kalangitan at mula sa kabundukan, ang tinig ng Diyos ay katulad ng isang malaking unos at may pagyanig ng mundo. Pagkatapos sinabi ng mga tao, hayaan mo ang Diyos kausapin ka lamang, Moses, at hindi na mangusap sa amin. Iyon ang pakiramdam ng mga Israelita. Ngunit hindi naman po pinatay ng Diyos ang lahat ng mga Israelita ng mga panahon na iyon. Dito para pong ang Diyos ay gumagawa ng surgery o kaya pag-oopera. Hindi naman po kailangang tanggalin ang buong katawan, bagkus ay tanggalin lamang ang mga tumor o mga parte na nagdudulot ng problema. Tanging ang buko lang may problema at hindi ang buong lipi. Ito po ang unang araw ng ikalawang taon ng pag-alis ng mga Israelita mula sa
Ehipto. Sa unang araw ng ikalawang taon, narito nga ang Diyos tumatawag kay Moses at nangusap sa kanya upang sabihan din ang mga taga-Israel. Para sa Exodus, ang pinaka-focus ay ang pag-alis sa Ehipto. Ngunit pagdating naman sa Leviticus, iyon po ay ang pagpasok sa tunay na ugnayan ng Diyos at tao. Narito na sinasabi ng Diyos sa mga tao na maaari din po silang maging banal. Imbes na mag-focus sa kanilang sarili at sariling kayabangan, ang nais ng Diyos ay na ang mga Israelitang ito na maging banal. Sa chapter 1, nabanggit po ang tungkol sa mga sinusunog na handog. Hindi lamang po ito puro mga dapat gawin, di dapat gawin, mga batas, bagkus ay sa kung paanong makakapasok ang mga Israelitang ito sa tipan na inihanda ng Diyos upang mas lumapit pa ang kanilang ugnayan sa Diyos. Chapter 1 to 7 ay tungkol po sa mga kaloob. Pagkatapos sa mga sumusunod na kabanata ay tungkol po sa mga pista. Kung maalala po natin, katulad ng Sabbath, ang araw ng pamamahingang ito po ay paraan o kaya'y panahon upang tayo ay makalapit sa Diyos. Ang unang pista ng taon ay ang Passover, ang tinatawag po nilang Paskwa. Sa tuwing tayo po ay mayroong Paskwa o ang mga Israelita ay nagkakaroon ng Paskwa, iyon po ang unang taon o kaya ay unang selebrasyon ng taon. Pagkatapos meron ding araw ng pagtubos. Pagkatapos ay araw ng tabernakulo. Di katulad sa Ehipto, wala po silang kahit anumang selebrasyon noon dahil trabaho sila ng trabaho, walang holiday, walang annual leave, lagi lamang nagtatrabaho. Dahil sila ay mga alipin. Kaya nang sinabi ni Moses na kanyang palayain ang mga Israelita upang purihin ng malaya ang Diyos. Ngunit si Paraon, para kay Faraon, ang tanggap niya ay kayo ay mag-holiday, kayo ay kukuha ng annual leave para sumamba sa iyong Diyos at hindi ito pinayagan ng Paraon. Ngunit para po sa atin bilang mananampalataya katulad ng mga Israelita noong araw, mayroon din po silang araw ng pamamahinga o kaya'y araw ng pagdiriwang ayon sa panahon na itinakda ng Diyos. Kaya naman po sa libro din ng Leviticus, makikita po natin na masusundan po natin ang ritmo ng Panginoon.
Hindi lamang po ang Genesis ang makikitaan natin ng bagong simula, kundi maging din ang libro ng Leviticus. Bagong simula ng bagong ritmo ng buhay na magkaroon ang mga Israelita ng araw ng pamamahinga at araw ng selebrasyon. Ito din po ay panibagong simula na ipinapakita kung anong mangyayari sa bagong tipan. Alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos maging ang pagsamba ng tao sa mga Diyos-Diyosan. Kaya naman pagdating sa Panginoon ay wala pong aksidente. Walang kumbaga contingency plan. Alam ng Diyos ang lahat. Naalala po natin ang malaking aksidente marahil, mga lindol, o kaya iba't ibang mga kalamidad. Alam po natin na sa Hong Kong ay nagkakaroon po tayo ng iba't ibang Crisis Management Committee. Ngunit pagdating sa Diyos, wala po siyang ganitong committee dahil alam naman po niya ang lahat. Para sa mga taga-Israel, sila ay hindi naging tapat dahil kahit na pagkatapos ng kanilang pakikipagtipan sa Diyos, ay sumamba pa rin po sila sa mga Diyos-Diyosan at hindi sila naging tapat sa pagsunod sa Diyos. Sila ay sumamba sa ginintuang guya. Kung alam po natin na ang guya, katulad ng sa financial center ng Hong Kong o kaya ng New York, ang pinapakita po nito ay kayamanan, pagsamba sa kayamanan, pagsamba sa mundo. At ang nais ng mga dahil ang nais ng tao ay mapagpala o kaya ay yumaman. At nagiging dahilan ito ng pagtalikod sa Diyos. Kaya naman para sa Diyos, ang mga bagay na ito hindi crisis management issue. Nais ng Diyos na ang buong lipi ng Israel ay kanila pong maging si Aaron, maging tayo bilang mananampalataya. Makikita natin na ang itinuturo din ng Leviticus ay ang pagdating ng bagong Mesaya. Kung wala pong salita ng Diyos, hindi po natin maunawaan kung paano naluklok bilang punong saserdote ang Panginoon Jesus. At kung paano din po tayo matutulungan na magkaroon ng maayos na ugnayan sa Kanya. Magkaroon po dapat tayo ng pusong mapagpasalamat. Dahil ipinapakita po ng Diyos ang lahat ng hiwagang ito sa atin. Para sa mga handog na sinusunog, hindi lamang po ito tungkol sa pangnagkasala, nakagawa ng mali. Kumbaga, pagdating sa tao, sa ugnayan po natin ngayon, sa tao na kung tayo nakagawa ng mali, gagawa po tayo ng isang bagay para bilang, kumbaga, bayad sa mali nating ginawa.
na para po bang sinusuhulan at ganoon din po sa Diyos. Ang pagbibigay o kaya paghahandog sa Kanya ay hindi po paraan ng pagsuhol. Kung wala po ang pag-uudyok ng banal na spirito, hindi din po tayo makakapaghandog sa Diyos o kaya ang mga tao po noon ay hindi makakapaghandog sa Diyos ayon lamang sa kanilang nais. Sa Leviticus noon ay itinuturo po kung anong uri dapat ng mga handog ang ibinibigay sa kanya. Dapat na walang kapintasan. Dahil ang dapat na binibigay sa Diyos ay ang pinakamainam o pinakamaayos, pinakamaganda, pinakabanal. Hindi dapat minamaliit ang mga handog na ibinibigay sa kanya. Halimbawa, kung tayo po ay magpipreach, magbabahagi ng salita ng Diyos, tayo ay dapat na magsuot ng maayos na damit. Ito ay bilang respeto sa Diyos at respeto din sa mga nakikinig. Nirerespeto kita, nirerespeto ko ang Diyos at bilang pari ako ay naritong tumitindig sa pulpito. Dapat po tayong magkaroon ng maayos na puso. At ang mga Levita na nag-aayos ng mga handog na ito ay mahalaga din. Dapat mahalaga na ang inihandog sa Diyos ay walang kapintasan. Sabi sa verse 4, ipinapatong ng pari ang kanyang kamay sa ulo ng bakang inihahandog at ito'y tatanggapin ng Panginoon para matubos siya sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpatong ng kamay sa hayop na ito ay pagpapakita o kaya representasyon ng pagbibigay ng sarili, paghahandog ng sarili. Pagkatapos, para po itong pangungumpisal sa Diyos, ang lahat ng mga kasalanan na isuko kasabay ng pagpatong ng kamay sa ulo ng baka ay para din pong pagsusuko ng mga kasalanan na nagawa. Ngunit kung hindi po tayo bukas sa Diyos, hindi po tayo tunay at tapat sa atin pong pag-amin ng kasalanan sa Diyos, ang lahat ng ito ay katulad lamang po ng mga ritual o tradisyon.
Nabanggit din po dito na pagkatapos kakatayin ang bakang iyon sa presensya ng Panginoon at dugo ay iwiwisik sa paligid ng altar sa bandang bituan ng toldang tipanan ng mga pari na mula sa angkan ni Aaron. Dito makikita natin na hindi po ganoon kadali ang lumapit sa Panginoon dahil kailangan pang magwisik ng ng dugo, lalo na sa pintuan ng toldang tipanan at maging sa paligid ng altar. Naroon dapat ang tunay na pagrespeto at pagbibigay galang. Pagkatapos, sinabi din po dito na kailangan tanggalin ang balat ng hayop para pagparte-partihin. Hindi po ito tungkol sa tungkulin ng Levita, bagkus ay tungkulin ng taong naghahandog. Sinabi po dito na ang taong naghahandog ay sasamahan ng pari at naroon ang angkan ni Aaron. Dapat na malaman ng mga pari kung paano gawin ng maayos ang mga ritual at tradisyon. Pagkatapos ay kanila pong hati-hatiin ang karne ng handog. Pagkatapos ang buong guya ay dapat din na masunog. Hindi pwedeng magtabi ng maayos na parte ng guyang ito pagkatapos ay iuwi. Hindi po. Lahat ay para sa altar upang masunog. Sinabi po dito, burnt offering o burn completely. At ito ay sinasabi po dito, ang samyo nito, ang mabangong samyo nito sa pamamagitan ng apoy ay nakalulugod sa Panginoon. Mabangong samyo tungo sa Panginoon. Ang handog na ito marahil ay hindi po para sa lahat dahil mayroon naman pong iba na ang kaya lamang po nilang ibigay ay tupa o kaya kambing. Ngunit parehong tuntunin din po ang kanilang dapat sundin na dapat ang tupa o kambing na ito ay pinakamainam at pinakamaganda sa lahat. Ang ganitong uri ng handog ay kinalulugdan ng Diyos. Ang Diyos ay nalulugod sa ganitong uri ng kaloob. Kaya kung ikaw ay mahirap at hindi mo kayang magbigay ng tupa o kambing, maaari din pong maghandog ng ibon. Tingin ko ang pinakahuling bersikulo ang pinakamahalaga sa lahat na sinasabi po dito. At pagkatapos bibiyakin niya ang ibon sa pamamagitan ng paghila ng pakpak nito, hindi niya paghiwalin sa kasusunugin at sasabihin ang mabangong samyo ng handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon.
Ang paghahandog na itinuturo ng Diyos ay para po sa lahat. Hindi dahil ikaw ay mayaman ay mas kinalulugdan ka ng Diyos. Pinapakita po ito ng Panginoon na mayroon pong paraan upang magkaroon ng panibagong simula pagdating sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Dapat po nating sundin ang ritmo na inilalaan ng Diyos. Sundin ang tunay na puso ng Diyos, kalooban ng Diyos. At maging isang tao na marunong pong humingi ng tawad sa Diyos, handang magsuko ng mga handog at bilang pantubos. Ngayon, hindi na po natin kailangang maghandog ng mga tupa, ng mga hayop, ng mga guya, ngunit salamat sa buhay ng Panginoong Hesus na siya po ang ginamit ng Diyos upang maging pantubos, maging sakripisyo para po sa ating mga kasalanan. At hindi po natin dapat na ibaliwala ito. Ngunit pinaka-importante sa lahat, higit pa sa ritual at tradisyon ay ang puso ng Diyos at ang makilala po natin o kaya panghawakan po natin ang ating pagkakakilanlan sa Diyos kung paano tayo dumulog sa Kanya. Ang Diyos ang nagbubukas ng panibagong daan upang tayo ay makalapit sa Kanya. Kaya dapat po tayong maging matapang pursigito sa pagyakap ng ugnayan na ito. Purihin ang Diyos sa Kanyang buhay na salita.